Good morning ga! May good news tayo. At bad news ito sa mga DDS ng mga kulto. Ikakalungkot na naman ang buhay nila, ikakadepress, ikakadisappoint, problemado na naman sila. Bakit kasi ginagalingan ni BBM talaga? Okay, naalala nyo yung Alegria oil field dyan sa Cebu? No? Bubuksan na ulit. Oh, bubuksan ulit. Oh, sabihin na naman ng mga Duterte supporters, natagal naman yan, Duterte pa yan. Oh, Duterte pa yan, pero tinigil nga yung operasyon dyan. Oh, under pa yan noon sa China. China International Mining Petroleum Corporation. No, panahon ng tatay mo, China. Oh. No, 2009 pa lang, no, nagsimula na yung pag-aralan. Yan, no, ang gas field dyan sa Cebu. No, 2018, ito na yung deklarasyon, formal na idineklara ng Department of Energy, no, na may sapat na dami ng langis dyan at gas para mapagkitaan ng komersyal. O, 2019, ito na yung pagbubukas dyan, 2019. So, 2023, na-close po yon dahil may mga rason siyempre kung bakit na natigil ang operasyon. Okay, bakit nga ba natigil yung operasyon dyan? So, termination ng kontrata, number 1. Tinapos ng DOA ang kontrata dyan ng CIMP noong 2023 dahil sa non-performance o hindi sapat na pagganap sa kanilang obligasyon. Dapat lang tanggalin kung hindi naman talaga nagtatrabaho ng ayos. Hindi nila namimit talaga yung requirements na dapat na performance. Very good yan. Oh, ito pa yung pangalawang rason dahil doon sa COVID. Ito daw yung dahilan kung bakit hindi daw nila hindi masunod ng kumpanya ang kanilang itinakdang work plan dahil sa COVID. O, tatay nyo. Diba? Pero very good to ha, talagang tinigil. Ang number 3 reason kung bakit natigil ang kanilang operasyon noong 2023, dahil kulang ang kanilang dokumento. Basta tropa ni Duterte, kulang-kulang mga documents. Noong 2018 pa, nagkaroon na ng pansamantalang paghinto dahil sa kakulangan ng environmental permits gaya ng Environmental Compliance Certificate. So 2018 pa pala, nagka-problema na pala sila. 2018, binuksan, 2018 din nagka-problema. Ano ito? So ano yun, joke-joke? 2018 may problema pa rin sila, may problema sila 2018 pero tuloy-tuloy yung operasyon nila. Oh. Pero nung dumating na si Pangulong Bongbong Marcos 2023, pinasara mo na sila. So nung panahon ng tatay nila, dire-diretso ang kanilang produksyon gawa. Dire-diretso sila. Kahit kulang-kulang ang dokumento. Magaling talagang Duterte. Nakakatuloy ang trabaho kahit kulang ang dokumento. Very good. Diba, Duterte legacy? Pero 2023, end na kayo. Sabi ni BBM, tama na yan. Kulang kayo ng documents, hindi nyo nagagampanan ang inyong trabaho. O kaya, kick out. Tama, very good, BBM. Okay, ito na yung update, 2026 lang ga. Noong April 2026, nito lang, iniulat na may mga bagong service contract gaya ng SC number 89 na iginawad sa mga kumpanyang tulad ng Texcal Energy Mahato Incorporation upang muling buhayin at ipagpatuloy ang paghuhukay sa Alegria Oil Fields. Very good. Very good, dapat ganyan. Pag hindi nagampanan, layas na ganyan. Okay, ang pagbubukas ng Alegria Oil Fields langga ay may malaking papel sa ekonomiya at enerhiya ng ating bansa, lalong-lalo na sa Visayas, no? Supply ng enerhiya, bravo. Ano ba yung kahalagahan, no? Supply ng enerhiya, mas murang kuryente, revenue, or kita ng pamahalaan, meron pa, basahin natin. Mas maganda ito, may matutunan tayo dito, di ba? Okay, next is trabaho at negosyo sa lokal. Tama. At patunay na may potensyal ang Pilipinas. Ito ang nagsisilbing ebidensya na mayroon talagang commercial quantity ng langis at gas sa lupa or onshore ng Pilipinas na humihikayat sa iba pang mga investor na mag-explore sa bahagi ng bansa. Napakagandang balita nito, napakagandang balita. Sabihin ng DDS nito, bakit mahal pa rin yung kuryente? Ha? Sinisimulan ulit na maghukay pa lang ha, nagsisimula pa lang maghukay. Baka bukas sabihin nyo, bakit mahal pa rin yung kuryente? Hindi ko magic yan, may proseso yan. Hindi ko yan nga ginawa ngayon maghukay, bukas mura na yung kuryente. It takes time, kaya mag-antay kayo dyan.
Baka sabihin na naman nila, ay na lang. Alam mo naman mga DDS, pagka gusto nila ngayon, dapat kinabukasan meron na. Ha? So bravo, Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino. Patunay lang ito na mayaman talaga yung ating bansa. Kung meron lang talagang namumuno sa atin, na talagang ito ang unahin talaga yung bansa natin para sa ikakaunlad ng bansa natin, siguro mayaman talagang Pilipinas ga. Sana magtuloy-tuloy pa itong ginagawang drilling at pag-aaral dito sa ating bansa regarding dito ga, sa mga nakatagong yaman na gas ng Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat langga, ipanalangin natin ang ating bansa, ipanalangin ng ating Pangulo, always nating ipagdasal ang ating gobyerno, mabuhay po tayong lahat.